Yari sa bakalang dive basket na ito na sasakyan ng mga diver pababa sa tubig. Inihahanda na rin ng Harbor Star ang dalawang pool. Ang isa'y decontamination pool na may chlorine bleach na lulusungan ng mga diver para masigurong patay ang mga bakterya na posibleng dumikit sa kanila. Ang isa naman ang magsisilbing banlawan. Alam naman natin, yung meron tayong ma-encounter ng mga neurotoxins o ganyan, yung mga biochemical, biological hazards, ganyan. So para bago sila maghubad entirely ng gear nila, nag-undergo sila ng decontamination. Handa na rin ang decompression chamber para sa mga divers sakaling magkaroon ng emergency. Sa ngayon, hinihintay pa raw ng Harbor Star ang mga water recovery bag mula sa Amerika na paglalagyan ng mga marirecover na bangkay. Target ng Harbor Star na matapos sa loob ng 2 linggo ang pag-ahon sa mga natitira pang bangkay sa tumuob na MV Princess of the Stars. Pero giit nila, nakasalalay pa rin daw sa lagay ng panahon ang magiging takbo ng retrieval operations. Mula rito sa Sibuyan Island, Romblon, Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, meron pong melamine ang mga sumusunod na produkto. Lotte B Plus W Koala Biscuit at Lotte Chocolate Snack Koala Biscuit. Ayon po yan sa pagsusuri ng Bureau of Food and Drugs o BIFAD. Sabi naman ng distributor, dati na nilang binawi sa mga pamilyan ang mga Koala Biscuit na katutok si Rafi Tima. Dalawang lumabas na positibo sa melamine sa pinakauling pagsusuri ng BIFAD. Ito ang Lotte B Plus W Koala Biscuit at ang Lotte Chocolate Snack Koala Biscuit. Una na nagpositibo ang Strawberry Snack Koala Biscuit ng Lotte sa mga naunang batch ng mga pagkain sinuri ng BIFAD. Yung inilabas namin dati yung lot na strawberry snack. Ito rin yun, kaparehas din dun sa dalawa natin ngayon na lot B plus W Koala Biscuit, ito yon. And then ito naman yung lot chocolates na Koala Biscuit. Ayon sa Lotte Philippines na distributor ng Koala Biscuit mula sa China, matagal na nilang ni-recall ang mga Koala Biscuit simula po nung pumutok ang issue ng melamine-tainted milk products. Sa ngayon, naghihintay na lamang daw sila ng utos mula sa BIFAD para sa proper disposal ng Koala Biscuits. 22 produkto naman ang negatibo sa melamine, kabilang na ang 2 produktong galing sa Indonesia. Ito ang Lipton Milk Tea Original Flavor at Lipton Milk Tea Vanilla Flavor. Negatibo rin sa melamine ang Angel's First Love Barquillos Fresh Milk Wafer Sticks, Barbecue Candy, Darius Milk Choco Candy, Golden Fuji Crisp Tomato Flavor Cracker, Golden Fuji Vegetable Flavor Cracker, Haoshwang Winter Mint Candy, KZ Gundam Long Candy, Nice Choice Pineapple Cake, QQ Chocolate Bean Candy, Sandwich Biscuits Green Wrapper in Chinese Character, Sandwich Biscuits Purple Wrapper in Chinese Character, Sandwich Biscuits Yellow Wrapper in Chinese Character, Sour Lollipop 2-in-1 Strawberry Orange Pineapple, Sweet Dart 8.8 Butterball Candy, the new Zolan Company O Milk Bonbon Yogurt Milk Soft Drops Grape Flavor, WL Sweet Dart Pines Milk Candy, WL Sweet Dart Royal Orange Candy, WL Yahoo Cheese Biscuit, Zongshan Meihua Galletas de Chocolate Butter with Filling Cake, at Zongshan Meihua Good Taste Sweet Smelling and Crisp Biscuits Nutrition Health Foods. Ayon sa BIFAD, konti na lang ang natitirang produktong kailangan nilang isailalim sa pagsusuri. Sa ngayon is baka matapos na namin this week. Hindi na ganun karami, konti na lang din. Sa harap ng naranasang melamine scare, nagpaalala naman ng BIFAD sa mga mamimili. Ugaliin naman suriin kung nakasulat sa pakete ang manufacturer at distributor o importer ng mga imported na produkto. Ito man ang makatitiyak na lehitimo ang pagpasok ng produkto sa bansa. Pag nandun na kasi information na yun, madali nang imbestigahan ko ano man yung kasunod pag may nangyaring hindi maganda. Yun yung mga dapat nilang hanapin. Kasi iba namimiss kaya lang importante information yan. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Very happy raw ngayon si Marvin Agustin bukod sa magandang role niya sa La Lola. Katatanggap lang ni Marvin ang balitang nag-qualify siya sa international competition sa archery. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Nagbunga rin ng puspusang training ni Marvin Agustin sa archery. Nakarating kasi sa kanya ang magandang malita mula sa kanyang trainer na nag-qualify siya sa isang international competition. I'm just really lucky right now. May nag-open na slots for Asian Grand Prix, Asian Archery Grand Prix. So I'm joining on October 25. Tayo yung host country. Hindi niya raw ikinakailangan na may kabog ang kanyang dibdib sa kanyang pagsali sa kauna-unahang pagkakataon. Maaaring makalaban niya raw ang ilang dayuhan na matagal na at mas concentrated ang pag-iensayo sa larangang ito. I guess about 15 countries will be coming over here in Manila to compete for
for archery. But it's just an exposure tournament for me. We are really preparing for the World Championships next year to be held in Korea. And another one, actually, yung sa 2011 yung medyo crucial kasi that's where we earn ticket for the Olympics. Bukod sa pagkahumaling sa bagong sports ng archery, willing-willy rin si Marvin sa kanyang bagong role sa La Lola. Balik kontrabida ang role ni Marvin, pero proud siya dito dahil kakaibang atake raw ang kanyang pagiging kontrabida sa serye. Dito magagamit niya raw ang natatagong galing niya sa comedy. Nagulat na lang ako pag nagtitake na, gano'n na ako. Sabi ko ba, iba yung ginawa ko dun And also working with Rian, this is my first time to be working with Rian. Surprisingly, ako very happy working with her. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Alicia Mayer nag-post ng naka-plastic wrap lang sa bagong campaign ad ng People for the Ethical Treatment of Animal or PETA. Mamaya na yan. Susunod! Ang bansang Honduras nasa state of emergency dahil sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. 100 bilyong pisong standby na pondo para sa infrastruktura iminungkahi ni Pangulong Arroyo sa gitna ng pandaigdigang krisis sa pananalapi. Tony Boy Coangco, ano kaya ang masasabi sa mga intriga sa kanila ni Gretchen Barreto? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Meron po tayong balita mula sa bansang Honduras. Maraming lugar po doon ang nasalanta sa malawakang pagbaha at landslide o pagguho ng lupa. 13 tao ang patay, 6 pa ang nawawala. Todo kayot ang mga otoridad tulad ng nakikita ninyo sa kanilang operasyon sa mga lugar kung saan gumuho ang lupa o nagka-landslide. Libo-libo na pong katulad niyang mga napapanood ninyo ang nagsilikas. Marami sa mga bahay lubog sa baha. Walang patid ang ulan Nagdeklara na po ng National State of Emergency ang gobyerno doon at umapila na para sa tulong ang presidente niyan ng Honduras. Tiniyak ni Pangulong Arroyo sa mga negosyanteng dumalo sa ika-34 na Philippine Business Conference and Expo na nakahanda ang Pilipinas sakaling mauwi sa tinatawag na economic recession ang krisis pananalapi sa Amerika. Nakatutok si Marie Sumali. Sa pagharap ni Pangulong Arroyo sa pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang grupo ng mga negosyante sa bansa, ipinresenta niya ang anyay mga contingency plan para maibsan umano ang epekto ng krisis pampinansya sa mga ordinaryong Pinoy. Iminungkahi ng Pangulo ang paglalaan ng 100 bilyong pisong pondo bilang paghahanda sakaling mauwi sa economic recession ng krisis sa Amerika. We would need more private financing and BOT so that we can realign some of our infrastructure money to strengthen programs that promote human capital formation, which will provide direct income and services to the poor during the coming period. Ang 50 bilyong piso ay manggagaling umano sa mga government financial institution, habang ang natitirang 50 bilyon ay magmumula naman sa mga pribadong sektor. Ang pera ay ipauutang para sa infrastructure projects na makapagbibigay ng trabaho at makahihikayat ng pagtatayo ng negosyo. Suportado naman ito ng mga negosyante. The SSS, the BP will invest in jointly with the private sector to create immediately the growth momentum. Once you put all of this in place, when you will help the construction industry, automatically have a multiplying effect at least 7 times. Ibinida rin ng Pangulo ang katatagan ng ating banking system. The Philippine economy has certain shock absorbers. We have a solid banking system. This is the time for business groups to take advantage of the strength and financial liquidity of our banking system to expand your role in your respective markets. Ang mga negosyante naman may pakiusap din sa Pangulo. Sa pagtatapos ng 34th Philippine Business Conference, isang resolusyon ay sumite ng PCCI kay Pangulong Gloria Arroyo. Layo nitong himukin ng ating pamahalaan at tutukan ng mga programa na lalo pa umanong magpapatatag sa ating ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang krisis pampinansyal na kinakaharap natin sa ngayon. Pinarangalan din ng PCCI sa pangunguna ng Pangulo ang mga negosyanteng nagpamalas ng husay, pati ang mga lokal na pamahalaang magaling humikayat sa pagtatayo ng mga negosyo. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagpapanumpa sa mga bagong opisyal ng PCCI. Kabilang dito sina PCCI President Edgardo Lacson, Chairman Miguel Varela at Board of Directors kasama si Attorney Felipe Gozon, ang Chairman, President at CEO ng GMA Network. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Kung inyo pong matatandaan ng buwan ng Mayo hanggang Hunyo ng taong ito, namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng libreng mga bag at gamit pang eskwela sa libu-libong grade 1 na mga pupil sa buong bansa. Yan po ay sa programang Unang Hakbang sa Kinabukasan.